Hey, what's up guys? Welcome po sa ating YouTube channel. Ako nga pala yung Kuya Carl. So ang date po ngayon is, let's see ang date. Date is February 15, 2025. So kahapon is payday ng Group D ng Yieldmax ETF. Tapos Valentine's Day din. So tingnan natin yung kung magkano yung inanong payout sa sa Yieldmax. Yan. So ito guys, so yung yung mga bagong ETF ngayon sa Yieldmax. Yan, SGTY. Weekly siya, so wala pa siya dahil bago pa lang siya. Tapos GPTY weekly 29.36 cents. LFGY Yieldmax Crypto Industry Tech, and then 0.5642 cents. YMAX 0.1503. YMAG, tapos Magnificent 7 to 0.05. and then MSTY MISTY $2.0216. YQQQ 0.2498. AMC 0.5480. Apli 0.3625. AIYY 0.3710. DISO 0.4574. SQY 0.5840. and SMCY 2.0901. So yun guys ang ang payout ng Group D. So tingnan natin yung yung ranking ngayon ng Yieldmax. Kunwari nag-invest kayo ng ito, pinapakita dito yung investment mo. Kunwari nag-invest ka ng for investment for 1,000 payout. So ito yung mga nangunguna na ETF, yan, Kony. So kailangan para kumita ka ng $1,000, you need to invest 12,772 sa Kony. Yan, tapos pinapakita dito yung share price mo, you need 955 shares. Tapos SMCY second, you need 12,870, and you need, kung ang shares niya is 478. Tapos ito yung kanyang actual na dividend na natanggap. Yan. Sumunod, MISTY 13,030 with share price of 26.32. You need 495 shares, which is $2.02. Susunod is Fiat 14,423, and then you need 1,819 shares, so 0.54. Tapos Fiat, yan yung Alti, susunod 16,148, which is 8.67. You need the shares of 1,863, so dividends is 0.53. YBIT 7,205 with $13.58, so shares is 1,267 with dividends is 7,893. So yan guys ang ranking. So ang first is Kony. Yan ang magandang bumili rin ngayon ng Kony kasi mura lang yung price niya usually ngayon nung kahapon umabot lang ng $12 ng Kony. So magandang kumuha ngayon ng maraming shares. Ang ginawa ko, bumili pa ako ng maraming MISTY kasi itong MISTY madalas ito magbayad $2 mahigit. Siya yung pinakamataas na magbayad sa stock market. So yun lang guys, ito sinishare ko na sa inyo yung chart na to. Yan. So yun na. Tapos punta tayo ngayon sa aking Wealthsimple account. Tingnan natin kung ano nangyari.
Yan. So ngayon dahil Sabado ngayon, sarado ngayon ng stock market. So ang value ng aking account right now is 36,631.65. So ito guys, ang ginawa ko, tingnan natin yung natanggap nating mga dividends. Yan. Ito natanggap ako sa IWMY 8 cents. Tapos sa LFGY, bumili ako ng LFGY sa non-registered margin account. Yan, $5.64 yan. Tapos YMAX dividend 0.10, YMAX sa TFSA 2 cents. Tapos sa Misty $10.03. Tapos minus 9 resident tax of $1.50. Sa Misty again $552.42 USD. Tapos may non-resident tax of, bagay walang non-resident tax ang RSP. Sa TFSA 612.46 minus non-resident tax of 91.87. Tapos itong Misty ko rin, kumita ako ng $36.39. So non-resident tax is $5.46. So bala ko yung kinita ko sa Misty, papambayad ko ng aking credit card. Para ang ko kasi, yung sweldo ko sa aking trabaho, hindi ko na ginagamit. Ang ginagawa ko is I'm using other people's money, which is kumukuha ako ng loan sa either credit cards or sa line of credit para pang-invest ko. Kumbaga hindi ko na ginagalaw yung aking sweldo sa trabaho. Kasi magandang gawin yun kasi mas makaka-get ahead ka pag ginagamit mo yung pera ng ibang tao kaysa yung pera mo. So tingnan natin yung aking ito yung aking pinapalaki ngayon, itong non-registered margin. Yan So right now maliit pa lang siya. Pero later on lalaki to kasi ang margin, pag umutang ka sa margin, kuwari nag-invest ka ng $500, papautangin ka ng brokerage account ng katulad ng Wealthsimple, papautangin ka ng triple. Depende sa sa margin mo yung sa margin size mo Yan Kalagay dito, margin available ko is 65.17. Available to withdraw yan 65.17. Yan ang available to withdraw ko yan Yan, nag-invest ako ng 557. Tapos pinahiram nila ako ng 1,200. So pwede pa ako mag-invest. Depende sa iyong portfolio to Pag mas malaki portfolio mo, mas malaking margin ang mahiram mo. Yan maximum buying power 217.23. Yan. Yan, maximum buying power 65.17 divided by 0.3, so 217.23. Tingnan natin yung holdings natin LFGY, ito yung nagbabayad ng weekly. So right now is 49.32. So nung nabili ko to medyo mahal, kaya yon. Pero malakas siya magbigay ng dividends. Yan Tapos bumili rin ako ng Misty 18 shares. So pag medyo bumaba yung ang price ng Misty, mas bibili pa tayo. Kasi ganun dapat ang gawin natin. Kailangan pag mababa yung share price, kailangan mas bibili pa tayo ng mas maraming lalo na yung Misty kasi ito yung malaki magbayad Kaya yun lang guys, ang lang nito, tuloy-tuloy lang pag-invest. Pero syempre it will take time din para mapalaki yung aking account. Pero right na itong year na to, gumagamit tayo ng leverage ngayon.
imbes yung ating sariling pera sa sa ating mga trabaho. Umuutang tayo ng pera sa mga credit card or sa mga loan para maparami pa yung ating pera. So yun yung aking ginagawa ngayon para mapa-improve pa yung aking account. So guys, hanggang dito na lang yung aking video. And I just wanna let you know na hindi ako financial advisor. I'm just a amateur investor. So lahat ng mga ginagawa ko dito is only for entertainment and informational purposes only lang. So you guys need to do your own research, lalo na sa pag-invest sa mga stocks and cryptocurrencies. And I'm also not responsible for your investments, guys. So you guys need to do your own research kasi ito yung aking portfolio. So kung ano yung style na mag-work sa inyo, go ahead kasi portfolio nyo yan eh. Pero itong ko kasi ako yung kumbaga sarili kong diskarte ito. So ang direction na inaano ko is mag-leverage pa itong year na to. Yun ang ko ngayon. Hindi ako gamit ng aking sariling income na pang-invest sa nagagamitin sa aking sweldo. Hindi ko gagamitin yun. Gagamitin ko is other people's money. Which is ganun ang ginagawa ng mga karamihan sa mga business. Hindi sila kumukuha ng pera ng sarili nila. Umuutang sila ng mga pampuhunan para lumago pa yung kanilang mga pera. So anyway guys, hanggang dito na lang yung aking video and take care, God bless and have a good day. Bye.